Mag-display tayo ng lechugas sa tindahan namin. Bukod sa pagbebenta natin sa palengke, at pag-deliver nito sa mga restaurant dito sa aming bayan, ay nagdi-display din po ako dito sa harap ng tindahan namin para makabenta. Tara, kwentuhan ko muna kayo kung ano ang preparasyon ko bago ko ito i-display. Nabenta na kagabi ang 4 na lechugas na dinisplay ko kahapon. Magre-refill ako ngayon para ngayong araw. So, kagabi, may bumili ng lechugas, 4 na cups. So, ito ho yung display namin. Itong lalagyan na to ay dinidisplay namin doon sa harap ng tindahan. Dito ay sinasabi ko na ready na to harvest ang aming mga lettuce. So, ito na lang ang pagpipilian nyo. So, 5 butas ho to. So, ito ho ay natin, ipapalitan dahil medyo hindi na siya magandang tingnan. So, ang gagawin natin ngayon is magre-refill tayo, nagpapalitan natin ng bago. So, tara. Mahigit 120 cups na ang ready ng i-harvest. Para mapabilis ko mapaubos ito ay kailangan natin ng maraming buyer para matupad ito. At ang isa sa paraan ko ay ang pagbenta nito sa harap ng aming tindahan. So ito ho yung mga hydroponically grown lettuce natin. So I think nasa magano na to, 55 days mula nang itinanim natin yung buto. So ganyan ho siya kalalago. Mas malago pa ho sana yan kung maganda yung sinag ng araw. Pero dahil dito sa Sorsogon na ilang linggo na umuulan, ay hindi tayo na-produce ng malalaki na mga lechugas. However ay pwede na rin to para ito ay ma-harvest. Ang gagawin natin is pipili tayo ng ipandi-display natin dun sa tindahan. So let's go. Ito yung dinisplay natin nasa tindahan. So ito papalitan natin ho to kasi hindi na siya maganda. So I doubt na may bibili pa dito. Pipili tayo ng mga magagandang uri ng mga lechugas. Ito po pala ang tapat kong pagsusuri sa Red Batavia lettuce. Okay, so meron tayo dito na napili. Red Batavia, yung variety na ito. At tikman natin kung makaya. Medyo may ano na siya. Payet. Pero kung alam mo siya kung medyo may aftertaste na payet. Pero kung ihahalo mo na siya dun sa salad o sa lumpia, is hindi mo na siya manonotice. Medyo may ano siya, medyo may payet, pero minimal lang. Pero kung ihahalo mo siya sa mga salad o mga dressings, is hindi mo na siya makakalata. So ito ay di-display natin doon sa tindahan. So ayan, malabo na siya. Ito yung ugat niya. Okay, so maganda take. Ayan, so tara. Ito naman po ang sa Olmety lettuce. Okay, so kanina titikman natin yung Red Batavia. This time, titikman naman natin yung Olmety. Kukuha lang tayo dito. So ito, pumunit lang tayo at titikman natin kung ano yung lasa. So itong Olmety is hindi ganong mapait. Then malutong siya, crispy. So perfect for samgyeopsal or anything na gusto mong i-partner. Yun, medyo ano lang siya. Kasi konti lang talaga na pait. Hindi naman mawawala yan sa lettuce. Ito grill na review. So hindi okay. Ako yung may-ari is maglalay ako sa inyo. Yun yung kalalasahan ko ngayon. So itong Olmety is malutong. Less ang pait niya. And anyway, hindi mo naman siya mahahalata kapag hinalo mo na sa iba't ibang klase ng mga dressings. So, mga pipino, ganyan, mga lumpia, o karne. So yun. Okay ang Olmety. Ngayong nalaman nyo na ang katangian ng mga ito, ay oras na para ito ay basain. Okay, so ito na yung spray natin na may lamang mokusako. So bago natin i-display dun sa tindahan, sprayan muna natin ito. So bakit natin i-sprayan? Para mapanatili yung freshness itong mga lechugas. So huwag masyadong lulunurin itong mga gulay. So kasi pag nilunod mo siya sa tubig, is malalamog siya. So parang may mabubulot na parte at doon na magsisimula ang pagkabulok sa itong mga lettuce. Okay, so kumpleto na itong 5. So pwede na natin itong i-diretso doon. Tingnan natin kung may magbibenta tayo mamaya. Na-display na natin ang 5 lechugas. Iiwan ko lamang ito ng buong araw dito sa lamesa. Ang aking ina ang siya naman magbabantay nito habang ako naman ay busy sa iba pang gawain sa farm. So ayan, nalaman nyo na po kung paano ang diskarte ko para mapaubos kaagad ang aking mga tanim. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.